Hallelujah. Sige nga kapatid, kung handa ka ng papurihan ng Panginoon, pwede bang ipalakpak mo yung mga kamay na yan? Are you ready to praise Jesus today? Come on, lift up your praises. Can somebody shout Jesus? Jesus! One more time, Jesus. Jesus! Hallelujah, we praise you, God. And truly that you will reign forever, God. Come on, we sing. Come on, clap those hands for Jesus. Come on, church. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing, blessing and honor, glory and power unto you, God, forever and ever. All of the honor, all of the praises. Come on, shout, yours forever. Come on, lift up your hands and raise up your hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Come on, pwede ko bang marinig yung mga palakpak ng pinagpala? Hallelujah! Our God is mighty and marvelous. We put our trust in you, God. We put our trust in your name, Jesus. There's nothing to be, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessing, blessing. Come on, can you lift up those hands? Unto our God, forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Come on, lift up your hallelujah. We praise God. Yeah, our God reigns. Our God is in control, steadfast and movable. Nothing's impossible. It's our God. Come on, the church. Hey. Our God is in control, steadfast and movable. And nothing is impossible to our God. Come on, church. It's our God reigns forever. Our God is in control, steadfast and movable. Nothing's impossible. It's our God reigns forever. Our God
Come on, lift up your hallelujah. 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 Our God reigns. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Come on. Our praise, all we have today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise, and all we have today. Take it all. Come on. Keep my own. Yes, God. You sent your son from heaven to earth. You delivered us all. It's eternally heard. I search for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my own. Jesus, we're living in your name, God. Oh, you. Oh, we have to take it all, take it all. Hallelujah. You sent your son from heaven to earth. You delivered us all. It's eternally heard. I searched for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, can you lift up those hands for Jesus? Our praise, all we have to take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. Never be ashamed of you. Our praise, all we have to take it all, take it all. Hallelujah. Running to the one who is the light, struggle in the shining light. In your hands the power to save the world. One more time, shout. Running to the one who is the light, following the shining light. In your hands the power to save the world. Kung pwede ko bang marinig yung mga kamay na yan ay pinapalakpak para sa Panginoon. Hallelujah, God. Truly we praise you. And you deserve the highest praises from us, Panginoon. Come on. We sing. Jesus, come on, church. We'll never be ashamed of you.
our praise and all we have today. Take it all, take one more time we shout. Jesus, we're living for your name, oh God. Oh, our praise and all we have today. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, our praise and all we have today. Take it all, take it all, take it all, take it all. Hallelujah, come on, hallelujah. Indeed that nothing is impossible to our God. Hallelujah, niniwala ba kayo na walang imposible sa Panginoon? Come on, if you believe, clap those hands. Hey! Sing it louder. Only you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Come on, strongholds are broken. I am living by faith. We shout. Nothing is impossible. Come on, dance for Jesus. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here. You are here with us, oh God. I know that you can do anything. Come on, church. To you, I can do anything. I can do all things. Oh, to you, yes, it's true. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you, oh God. Nothing is impossible. One more time we shout. I'm not gonna live by what I see. We're not gonna live by what we feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here. You are here with us, oh God. I know that you can do anything. You can do anything. To you, I can do anything. Come on, I can do all things. Oh, to you, yes, it's true. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I live by faith. Shout. Nothing is impossible. See, oh God, nothing is impossible to you. Nothing is impossible. Come on, church, sing. If you believe, I believe. Come on, shout it louder. I believe. We believe in you, God. Come on, may mas ilalakas pa yan. Hey, one more time we sing. I believe. We believe in you, God. I believe, I believe. I believe, I believe in you. True. Let the congregation sing it louder. Come on. Hallelujah.
name of your praises. If you believe that nothing is impossible, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise you, Jesus. Indeed, Lord God, what a privilege to worship you in spirit and in truth, our God, today. Hallelujah. Shall we all make a room for the Lord, for the one who conquered the grave? Amen. For the one who rose from the dead, the one who redeemed us. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus, we love you, Lord. Thank you, Lord. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, we surrender it all to you, Jesus. I make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Make room for you, Lord. This is our surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender.
for you, Lord. Make that special room in our hearts, Lord God, and just to follow you, Father. And let us, Lord God, speak that your beautiful and powerful and wonderful name, Lord God, will be with us, will abide in us. Hallelujah. Thank you, our Redeemer. And we cry holy today. We cry holy, for you are our Redeemer. Hallelujah. You were the word at the beginning. Come on, church. One with God alone, most high. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to your beautiful name. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, but your love is greater. Oh, what can separate it? What can separate us from your love, oh Lord? What a wonderful name it is. Oh, what a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, so wonderful. The name of Jesus. Hallelujah. Love to sing. We love to sing praises to you, Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name. Oh, let the congregation sing. Hallelujah. Oh Lord, send your angels to sing with us.
Hallelujah. I would like to invite everyone to speak, to open your mouth to the Lord, to cry out to the beautiful name of Jesus Christ, to speak healing, to speak restoration. Oh, Holy Spirit, fall afresh. Sing a new song from the depth of your heart. Oh, you are worthy. You are worthy of our love, Lord. Come on, church, speak. Speak to the Lord. Oh, we cry of you alone. We cry to your name. For you are worthy, holy, awesome, the great I am. Jesus, Jesus. Death could not hold you. Death could not hold you. No battle for you. Silence the moan of sin and heavens are roaring. Hallelujah. For you were raised alive again. You have no rival. You have no equal. You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the kingdom. You have no right. Hallelujah. You have no equal. Now and forever. You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory forever and ever. Yours is the kingdom of What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we cry, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who is and is to come. Hallelujah. Thank you, our Redeemer, for once again you showed us your love, Father. And once again, your presence is felt, Panginoon, in this place. Indeed, you conquered the grave, Father. And we are living testimonies that you are alive. We entrust the rest of the day, the rest of the worship service to you, God. We offer our praises, our worship, our honor
for you are our majesty, your King. We lift to you the one who's going to speak today. Bless him, Father God. And Lord God, speak to each one of us a fresh revelation that will empower us, Lord God, that will restore us, Lord God. And once again, face another week of battle, Lord God. Proclaim victory forever and ever. In this, we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hello, ayun, magandang umaga po sa lahat. Pakisabi naman po sa katabi nyo, magandang umaga. Kulang ka ba sa tulog? Hello. Sinong kulang po sa tulog? Okay na pong kulang sa tulog kaysa kulang sa gising. Tama ba? Ayun, sige po. Alam nyo po, ngayon po yung huling Sunday kung kailan i-discuss or i-share po natin yung series natin. Sino po nakakatanda ng series natin? Tama po, it's blessed to be a blessing. And for this 5th Sunday ng March, tama ba? 5th na po ba? Tama naman. Ayun, sa araw ng pagkabuhay, wow, hindi. Siyempre, sineselebrate po ng, di ba? Sa atin, sineselebrate yung resurrection ni Jesus. Pero tama naman kasi alam naman talaga natin na ang Diyos ay nabuhay muli. Tama. Ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Kaya maganda talaga i-celebrate. I-celebrate nga araw-araw. Mas maganda pa di ba? Sa buhay natin, makikita na ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Ngayon po, kung natatandaan nyo nga po, it's blessed to be a blessing. Ano po ba yung parang pinagdarasal ko, Lord, ano po ba yung gusto nyo pong i-share sa huling yugto or kabanata ng Blessed to be a Blessing series? At dito po ako dinala ng Panginoon sa Psalm 34 verse 10. Sabi po dito, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, yuko po tayo saglit at manalangin. Lord, thank you for your word. Thank you for today. Thank you for the chance, O Lord God, to worship you and to learn more about you, Panginoon, to learn more about the blessings you have in store for us. And Lord, thank you for the privilege, Lord, that we can be a blessing to others. Panginoon, sa pag-aaral namin ng inyong salita, awakan niyo pong bibig ko, Lord. Kung ano lamang po yung nais yung parating, yun lamang po ang maparating ko sa aming mga kapatiran, O Lord God, at ikaw lamang po ang maitaas. Kalakasan mo ang makita at hindi po ang kahinaan ko. Lord, we're excited to fellowship with you, O Lord God, and with our brothers and sisters. So we give you glory. This is your program. We exalt your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen! Ayan, sige po, palakpakan natin, Panginoon. Nung pinaaral ko po to, parang medyo disconnect agad ang iniisip ko. Sabi kasi, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Bakit ganun? Pinagsama yung lions at saka yung mga tao. Yung mga lion lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Ito po yung nakita ko, di ba? Tama po ba? Ito naman po ay lion, hindi naman po to tiger. Tama. Alam niyo, bakit hindi niyo alam? Parang nagdududa kayo Lion po yan. Ayan. Lion. Sabi, dun sa binasa po natin sa Psalm 34 verse 10, yung lion na to, matapang, malakas, kaya niyang manghuli, di ba, ng prey niya. Kaya niyang pakainin yung sarili niya. Sabi, kahit daw yung lion na malakas, madiskarte, maabilidad, sometimes, they lack, they suffer, nagugutom, pumapayat, sana all, tama po ba? Pumapayat. Pero di ba, sabing ganun, yung lions daw, balik po tayo, lack and suffer hunger,
yung mga malalakas, maabilidad, yung madiskarte, pwede pong isipin natin, mga tao, di ba? Lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Nakakatuwa po, no? Kung sino daw yung naghahanap sa Panginoon, yun daw yung hindi naglalak ng mabuting bagay. Ulitin po natin, kung sino yung naghahanap sa Panginoon, siya daw po yung hindi nagkukulang sa mabuting bagay. So pakisabi nga po sa katabi nyo, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Ayan po, kasi po kahapon po, nung pinost po to kagabi, dun sa FB page natin, may nag-PM po sa akin, sabi, ayun, basta may nag-PM sa akin, sabi, parang wrong spelling, hindi ba dapat luck? L-U-C-K, bakit good luck? Sabi, hindi po, tama po yan. Kasi po, kaya nung shinare ko, sinabi ko, hindi po ito wrong spelling. Kasi wala naman tayong luck, di ba? Malas yon. Sabi nga, wala namang lucky, walang swerte, kasi malas yon. Good luck sa'yo. Bakit? Ang gusto ko pong pakita dito sa pag-aaralan natin, sometimes pala, yung mga kulang sa atin, sometimes it's for our good. Tama po kaya yun? Ano po ba yung mga kulang sa inyo? Sabi po dito, pag lack kasi, you will suffer. Kapag may kulang, ay nagdurusa ka. Tama po ba? Ayan na naman ako. Sa expression kong tama po ba, pwede po bang pakicount kung ilang beses kong sasabihin? Lack and suffer hunger. Sabi ko nga po kanina, kahit anong lakas mo, kahit anong diskarte mo, kahit anong abilidad mo, may panahong mararamdaman mong may kulang sa'yo. Tama po ba? Ayan na naman, pangalawa na. Ano po? Ano po? Palitan natin. Sino po ba dito yung kulang sa kagwapuhan, kagandahan? Aba, walang perfect na kayo. Sino po kaya dito yung kulang sa pera? Kulang na kulang. Iba-iba po, no? Sabi po kasi dito, kapag kulang, kahit anong gawin mo, di ba, sometimes, feeling mo, kulang yung na-receive mo. Actually po, nung inaaral ko po ito, ang sakit po nang nangyari sa akin, sabi, parang gusto mo bang mas matutunan? Sabi siguro ni Lord. Kasi meron po akong ine-expect na blessing. Ayan, ine-expect ko po na malaking blessing na darating sa akin. Ginawa ko naman lahat ng kaya. Tapos, nung dumating na, ay hindi yun yung ine-expect ko. Kulang. Sabi ko, Lord, ganun ba? Yun ba yung gusto mong ituro sa akin? Kasi ito yung topic ko. Kasi may blessing ako eh. Tapos biglang yung dumating, kulang. Hindi yun yung ina-expect ko kasi alam ko ganito yung tinrabaho ko. So alam ko sana ganito yung matatanggap ko. Pero bakit ganun, Lord? Kulang. Kahit anong gawin natin, sometimes, kahit diskarte, abilidad, kulang. Tama po. Sabihin nyo nga sa katabi mo, may kulang ba sa'yo? May kulang ba sa'yo? Parang kulang kayo sa tulog, ah. So, yung mabuti na po na may kulang kaysa kulang-kulang. Di ba? Kaysa kulang-kulang naman po. Ano po ba daw? Saan ba yung kalimitan na tayo ay parang nagkukulang? Ano pa yung usually? Where do we usually lack? Ano po ba daw yun? Sabi po dito, ang una ay love. Sabihin nga po natin, love. Sino po ang kulang sa pagmamahal dyan? Ay, wala. Wow, lahat. Sana all may love life. Sometimes po, di ba, kulang yung pagmamahal. Tapos minsan, kapag nararamdaman natin na kulang yung pagmamahal na naibibigay sa atin, may tendency naghahanap ka ng ibang magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Kasi naiisip mo na kulang yung nare-receive mong pagmamahal. May mga ganun pong instances, di ba? Di naman po natin may kakaila, kulang yung pagmamahal ng
magulang na naramdaman ng mga anak, saan po minsan naghahanap ng pagmamahal, minsan yung mga kabataan naghahanap sa mga kaklase, kaibigan, kasi yung pagmamahal na hinahanap sana nila sa bahay, minsan nakukulangan sila. Minsan din sa mga kapartner, kulang sa panahon, kulang sa pagpapakita ng pagmamahal. Nako po, pambira, saan po tayo humahanap? Wag naman po sanang sa kaibigan sa kaklase din o sa kapitbahay tayo hahanap. Di ba po? Pero that is one of the main areas po kung saan tayo po ay nagkukulang. Tama po. Yan po yung isang area na kung saan kapag lack ang pinag-usapan, isa po ito na maiisip natin, parang kulang sa pagmamahal. Ang dami kong gustong ibigay pero wala akong mapagbigyan. Kulang, nasan ka na, aking tadhana? Wow. Ano pong susunod? Sabi po dito, ability. Isa din pong area kung saan tayo usually nagkukulang. Yung abilidad natin, tama po ba? Yung lakas natin, yung talento natin, kulang. Gusto po nating maging singer. Ayan na naman tayo, di ba? Hindi ko po gusto pero running joke na kasi yun. Pero di ba, gusto kong maging singer pero di ko magawa. Anong susunod? Nasa Diyos. Ayun. Di ba? Ability, kulang. Sometimes, merong pagkakataon, may opportunity, pero hindi natin mag-grab. Kasi feeling natin, hindi pa tayo ready, kulang tayo sa practice. Tama po ba? Ayan, pangatlo na yata yun. Kulang tayo sa practice. Imagine nyo po, halimbawa, parang ready ka nang tumayo sa midweek ka. Sino na po yung nakatapos ng CLDP3 dito? Ready na sa midweek ka. Pero, Kuya Benedict, parang hindi pa. Kulang pa ako sa practice Kulang pa ako sa ability. Kulang pa ako sa tulog. Sometimes ganun, di ba? Kaya ka pagod kasi kulang ka sa tulog. Kaya kulang din yung lakas mo para gumawa ng mga bagay-bagay. Sino pong nakaka-relate na minsan may gusto kang gawin pero kulang yung abilidad mo? Amen, no? Minsan din po, baka alam nyo talaga, baka makaka-relate na dito, kulang sa cash, kwarta. Tama po. Sino po ang kulang sa cash ngayon? Wow, thank you. Pare-pares po tayo. Ayan nyo po. Kala nyo magbibigay ako. Sinong kulang sa cash? Wala po. Kulang sa cash, kulang sa kwarta, kulang sa material na bagay. Sa pera. Kaya sometimes, di ba, kapag kulang ang isip natin, ang hirap bitawan. Tama po. Ayan na. Ano po? Tama, di ba? Kapag kulang ka sa isang bagay, ang hirap mong i-share. Natatandaan ko po, hindi ko alam kung paano ko sagutin si Yumi. Kung alam niyo po, pwede niyo po bang i-share sa akin mamaya? Pero nagtatanong po siya kasi ganito. Meron siyang isang chichirya. May mga chichirya siya. Tapos, nasa school siya, ganyan, sa kanya yun. Tapos, ang daming hubingi, kumuha ng paisa, yung isang classmate, isa, hanggang sa naubos na. Na parang, ang dating kay Yumi, sa kanya yun Pero, nagkulang na. Kasi, bigay ng bigay, na hindi naman siya makatanggi because sharing is caring, no? So, paano yun? Paano ko ba sasabihin na, okay lang na magbigay. Pero ang puso niya, nagbigay siya pero nagkulang na siya. Tama po? So sometimes may mga ganun, no? Ang hirap ibigay, ang hirap nating i-share, lalo na yung material na bagay. Tama po? Yung mga kayamanan na pinagkakatago-tago natin. Kasi alam natin na kapag binigay natin, baka magkulang na ako. Kapag binigay ko to, pag shinare ko to, kulang na ako. Ano pa po yung kulang? Knowledge. Yung knowledge, kulang. Tama, minsan, mag-a-apply ka ng trabaho. Kaso, hindi ka nakatapos ng kolehiyo.
sometimes no, hindi ka man lang makadiskarte kasi umpisa pa lang, kulang na yung requirements mo. Kulang na yung kailangan mong, yung requirement, hindi mo na naabot. Actually, isa pong alimbawa dito, naalala ko, yung kaanak ko po na isa, gusto pong mag-apply sa isang senior high na magandang, senior high po siya. Tapos, confident ako kasi alam ko, ay, kayang-kaya nito ang entrance exam. Alam niyo po, nung mag-a-apply na siya sa entrance exam, naku ba naman, pambihira, kulang pala. Alam niyo po yung kulang, yung grade niya. Kasi, nire-review pala yung grade ng previous na taon, doon sa school na yon, gusto nila walang bababa sa 85. Kaya yung math niya na 84 nung second grading or third grading nung nakaraang taon, di ba tapos na po nakaraan na. Pero dahil may 84 siya, kulang. Hindi man lang nakalaban, di ba? Gusto ko sana kahit papano, makalaban man lang sa exam Pero hindi Kasi umpisa pa lang, kulang. At sometimes, ganun no, brothers and sisters, when there are opportunities, hindi man lang tayo makadiskarte. Kasi umpisa pa lang, ay kulang. Ay hindi natin na-meet. Tama po ba? Sometimes, we think na we are not qualified. Kahit po dito, sa pag-share, sa pagiging worker ng church. Sometimes we think, hindi pa ako ready kasi kulang pa yung kaalaman ko, kulang pa yung knowledge ko. Kahit sinasabihan ka na, hindi, kaya mo yan. Hindi, kulang pa po. Wala pa po akong ability, wala akong knowledge. So ito po yung apat na usually, yun yung mga nakikita natin na kulang. Tama po ba? Love, ability, cash, na lahat, alam ko, nakaka-relate, at knowledge. At kapag kulang po ang mga iyon, when you feel that you're lacking, when you feel na kulang, you will suffer. Tama po. Parang maghihirap. Kasi nga, may kulang. You will suffer kahit anong lakas ng layon, magsasuffer kasi may kulang. Pero ano pong good news? Sabi po dito, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Seek the Lord. Ayun pala yung dapat nating tandaan. Kapag gusto natin na yung kulang natin mapunuan, ano pong dapat gawin? Seek the Lord. Sabihin nga po natin, seek the Lord. Kasi po, sabi dito, those who seek the Lord shall not lack any good thing. Ano po bang ibig sabihin ng seek? Ano po ba yun? Hanapin. Hanapin ang Panginoon. So, ang ibig sabihin po nun, active. Tama po ba? Ayan, bakit ganun? Naiisip ko talaga pag nagsatama po ba ako, natatandaan ko, binibilang ko sa utak ko. Pero active. Seek the Lord. Bakit? Nasaan ba ang Panginoon? Di ba? Omnipresent siya. Pero bakit kailangan you will seek the Lord? Pwede naman palang magdasal na lang ako sa jeep. Magdasal na lang ako sa bahay. Magdasal na lang ako sa CR. Pero bakit kailangang pumunta pa ako sa church every Sunday? Kasi pala, ang sabi, seek the Lord. Seek, hanapin mo. Oo, omnipresent ang Panginoon, pero may ina-effort ka ba para hanapin mo siya? Sabihin mo nga sa katabi mo, may effort ka ba? Seek the Lord. Alam niyo po, sino daw, para kanino po itong salitang to, or para kanino, bigyan ko lang po kayo ng context. Ito po kasi, ang nangyari nito, si David, nung hinahanap na po siya ni Paul, ni Saul. Paul to, naging New Testament. Hinahanap po siya ni Saul. Ayan, Saul. Hinahanap po siya, gusto siyang ipapatay. Ano pong ginawa ni David? Pumunta po siya sa Philistine. Di ba po, tandaan niyo yung Philistine. Yan po yung kaaway nila, di ba? Kasi si Goliath, Pilisteo po yon. So pumunta siya doon siya nagtago.
Ngayon, nakilala siya ng mga katulong ng hari. Tapos sabi, di ba ito yung parang hari ng Israel or yung bayani ng Israel. Ang ginawa niya po, nagpanggap siyang baliw. Tapos sabi ng hari sa kanya, ano ba yan? Ang dami ng baliw dito. Alisin nyo na nga yan. Huwag nyo nang dagdagan yung baliw na inaalagaan dito. Yan ang nangyari. Tapos nagtago siya sa kuweba. Tapos doon niya po parang naisulat itong kantang ito. Ang sabi, kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. May experience po si David sa leyon. May pinatay na po siya nung bata siya. Siguro po nung nagtago siya sa kuweba, baka na-observe niya rin yung mga nangyayari sa paligid. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. Wow! Napakaganda po, no? Palakpakan natin yung Panginoon. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. May nauudlot po ba na mabuting bagay sa atin? Baka po nakakalimutan natin yung unang part. Sino mang kay Yahweh ay sumunod. So para kanino po? Kanino po yung pangako na ito? Yung kahit mga leyon, nagsasuffer, nagugutom, ang sabi po dito, sino man kay Yahweh ay sumunod. Kahit sino po. So sabihin mo sa katabi mo, kasama ka dun. Amen po ba? Kasama tayo sa pangakong to. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabuting bagay sa kanya'y di mauudlot. So sige, Lord, thank you. Thank you, Lord, na alam ko po, hindi po mauudlot yung mabubuting bagay kapag ako'y sumunod. Kapag sinik kita, sabi nga po, di ba? Those who seek the Lord will not lack any good thing. May few na bagay, may konting bagay lang po, para paalala sa atin, paano po ba natin sinisik ang Panginoon? Paano po ba, Kuya Benedict, paano natin kailangang hanapin? Paano ba dapat natin hahanapin at para masumpungan natin ang Panginoon? Ang una po, first. Tama po ba? Sabihin nyo, first. Sino ang first sa buhay mo? Amen! Sige, palakpakan natin, Panginoon. Wow! Lakas ng mga nagsabing si Lord ang una sa buhay. Tama po. First, ang Panginoon. Pagdating kanina sa mga lack na sinabi natin, lack sa pag-ibig, sino po ba ang first na mahal natin? Kapag meron po ba tayong relasyon, sino yung first na kinukonsulta natin? Jesus pa din. Kala ko horoscope po eh. Kung parehas kayo at compatible. Di ba po? Baka meron po dyan nag-uuna, no, compatibility test or baka nagfe-flames po, no? FLA. Ay, hindi na po alam ng mga kabataan yun, sorry. Alam niyo pa ba, mga young, youth empowered? YE. Alam pa? O, di ba? Friends, love, anger, marriage, o di ba? Ay, marriage. Thank you. Marriage pala to, siya nang papakasalan ko. Tama yun. So, when you lack love, sino po ba yung first na hinahanap natin? Kanino po ba tayo first na pumupunta? Kasi ang sabi po dito pala, if you wanna seek God, you should seek Him that He should be the first in your life. Sabi po dito, Matthew 6:33, alam po natin tong verse na to, but seek first His kingdom and all His righteousness, and all these things will be given to you as well. Seek first. Kapag pinunta po natin sa ibang translation sa New Living Translation, seek the kingdom of God above all else. Hindi lang una, kundi siya yung higit na hahanapin mo. Kapag halimbawang nagtatanong ka, kalooban mo ba, Lord, itong relasyon na to? Una, tatanungin mo ang Panginoon. Amen ba? Lord, kalooban mo ba na pumasok ako sa ganitong relasyon o kailangan ba na umalis na ako? I will seek you first. I will seek you above all else. Tama po.
Susunod po, how to seek God earnestly. Sabihin nyo nga po, earnestly. Alam niyo po, yung earnestly, katulad ng sinabi ko kanina, ito po yung may effort, yung paghahanap. Hindi po yung, matutulog na ako, sige magdadasal na lang po ako. Okay na kahit wala akong church bukas kasi baka magkulang ako sa tulog tulog na lang ako kasi okay lang na hindi ako mag-church kasi mapapanood ka man online yan next week, di ba? Pero wala na, walang effort. Okay lang yan kasi kahit naman online, andyan pa rin yung salita ng Panginoon. Pero may effort ba? Are we earnestly seeking God? Kasi po ang sinabi po dito, yung salitang earnestly, sa ibang translation po, ang sinasabi po dito ay crave. Nagke-crave. Wow. Napakaganda ng salitang crave po, no? Parang gustong-gusto ko yan tuwing midnight. May mga cravings ako, di ba? Nagke-crave sa sangyupsal, magtaas ng kamay. Wala. Mayroon. Sinong mga nagke-crave sa ice cream ngayon? Napakainit ng panahon. Di ba? Sometimes, nagke-crave tayo sa mga bagay-bagay at yun pala ang dapat nating tinatandaan when we are seeking God. We should earnestly craving ang pagsisik natin sa Panginoon. Pagdating ng gabi, bago matulog, saan po ba tayo nagke-crave? Sa midnight snack po ba? O sa salita ng Panginoon? Pagdating ng linggo, bago tayo gumawa ng kahit ano, pupunta sa kahit ano, saan po ba tayo nagke-crave? Lalong-lalo na pang ngayong long weekend. Sa church po ba tayo nagke-crave? Or sa beach tayo nagke-crave, di ba? Earnestly. When we're seeking God earnestly, there's craving. There's craving po. Kaya yun po nawa ang gusto kong i-share sa inyo when we're seeking God. Are we seeking Him first? Are we seeking Him above all else? Are we seeking Him earnestly? Sabi po kasi dito sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ayan din po pala yun, no? Sabi kung sino daw yung naghahanap sa Panginoon, yung may craving sa salita ng Panginoon, may craving sa worship sa Panginoon, makakasumpong sa Kanya at may reward galing sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Are we craving His presence today, brothers and sisters? Amen. Sige po, palakpakan natin. Thank you. Thank you, Lord. We are craving for you. Bitin kami, Lord. Kaya samahan niyo po kami. Ang susunod po, ito pala. Ayan din, gusto ko din po palang i-share to. Kung ang sakripisyo sa tao ay may bunga, paano pa kaya ang sa Diyos? Tama po ba? Halimbawa po, meron po kasing nagkaroon po ng isang, ang tawag dito, may isang sitwasyon dito na meron po tayong isang kapatiran na hindi kinaya as of now na pumunta sa church dahil sa personal niyang sitwasyon. Ngayon, eto pong kapatiran na to, sobra ang sakripisyo sa pamilya niya, sa mga mahal niya sa buhay, talagang nagbibigay siya ng sacrifice, ng service. Tapos po, ang natutuwa ako kasi po, ang sabi po ng mga kapamilya niya, dahil hindi niya kayang pumunta sa church, dahil meron po siyang pinagdaraanan, kami ang maglilingkod ngayon sa iyo. Aalagaan ka namin. Tama po ba? So sabi kong ganun, Lord, thank you sa revelation kasi ibig sabihin, kapag nagsasakripisyo, nagsaservice ka sa tao, susuklian pala ng tao yun sa iyo. Ngayon, how much more ang Panginoon? Amen? Kung nagseserbisyo ka, nagsasakripisyo ka sa Panginoon, how much more na ang Panginoon ay bibigyan ka ng sakripisyo, ng service, ng pag-aalaga. Amen po ba? So, brothers and sisters, I would like to encourage you na kapag halimbawa may ginagawa tayo para sa Panginoon, huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong
ma-discourage, magpatuloy tayo. Kasi tao nga, pag ginagawan natin ng mabuti, alam natin, nagagawan din tayo ng mabuti. How much more ang mabuting Panginoon? Amen ba? Palakpakan natin ng Diyos. Sabi po dito, wholeheartedly. How do you seek God? You seek Him wholeheartedly. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ayun po pala, para masumpungan natin ng Panginoon, we should seek Him with all our heart. Sabi po dito, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Ano po ba yung seek with all your heart? Sabi po sa ibang translation, New Living Translation, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Those who seek the Lord shall not lack any good thing. Those who trust in the Lord will lack no good thing. Ang ibig pong sabihin pala ng seeking with all your heart is for you to trust God. For you to trust God, at andito po yung favorite kong verse, trust in the Lord with all your heart. Napakaganda po ng Biblia, no? Magkakadugtong siya eh. But those who seek the Lord shall not lack any good thing. Ano po ba yung seek? You trust in Him. And how do you trust? You trust Him with all your heart. With all your heart. Do not depend on your own understanding. Bakit kaya with all your heart? Kasi po, kapag utak, yung pinagana natin, sometimes iisipin natin na, naku, hindi kaya yan. Kulang nga kasi, di ba? Hindi kaya yan. Hindi logical. It doesn't make sense. Kapag halimbawang ibigay ko to, ibigay ko yung oras ko para sa Panginoon, wala na nga akong oras matulog eh. It doesn't make sense. Pero sabi dito, if you seek Him in all you do, you seek His will, He will show you which path to take. Ito po yung gusto kong iparating. Fear of lack is a lack of faith. Sabihin nga po natin, fear of lack is a lack of faith. Tama po. Kapag takot pala tayo na magkulang, ibig sabihin, kulang tayo sa pananampalataya. Actually po, ito, isi-share ko lang din kasi alam naman po nating lahat, di ba? Ang tinuturo po natin dito, sa pagbibigay, hindi, ang sinasabi nga po namin, hindi naman sa material na bagay lang, kundi sa oras, ability, talento, sa pagmamahal kanina, di ba? Sometimes, mahirap magbigay kasi alam natin na kukulangin tayo. Baka kulangin ako sa tulog, ayoko nang umattend. Baka kulangin ako sa budget, wag na lang muna akong magbigay. Pero dun pala, sa takot na iyon, ang ibig palang sabihin ng pinapakita natin, kulang tayo sa pananampalataya. Kasi po, sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Alam niyo po, yun po talaga yung pinanghahawakan ko sa akin. Kaya sabi ko pa nga, life verse ko po talaga yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Kasi po, may mga bagay talaga na pinapagawa ang Panginoon na kailangan mong gawin para makita mo yung kadakilaan ng Panginoon. Tama? Unless na humakbang ka, hindi mo makikita. Kasi kapag halimbawang humakbang ka dahil alam mo, kaya mo, kailangan mo pa ba ang Panginoon kung kaya mo? Baka magiging katulad ka kanina nung leon, kaya niya na, pero in the end, kahit anong lakas mo, there will be suffering, there will be hunger, there will be lack. Saan po ba natin makukuha ang kakumpletuhan? Saan natin mahahanap yung walang kakulangan kundi sa ating Panginoon lamang? Amen? Sige po. Gusto ko din po iwan to, ang ganda, di ba? Naisipin, when logic ends, faith begins. Kung kailan natapos yung logic, pananampalataya na po. Amen po ba?
marami pong pagkakataon yan sa buhay namin, sa ministry din po dito, that we're working by faith, not by logic. Imagine nyo po, ewan ko po, may mga activities po ang mga ministry dito na wala naman tayong budget, di ba? Bakit pa tayo gagawa? Walang logic, wala nga tayong budget eh. Pero, kasi kapag in-impress sa'yo ng Panginoon na gawin mo. And then, that faith is the trigger for the blessing to be poured out. Amen? Alam niyo po, sige po, palakpakan natin Panginoon. Wala pa pong activity ang Church of God Angono, glory to God, all glory to God, na nagkulang po tayo. Lahat po pinupunan ng Panginoon. Glory to God, yes Lord. Thank you Lord. Kaya biglang na. Iko-commercial ko po. April po ay meron tayong anniversary. Dito lang po tayo sa church, pero magse-celebrate po tayo. How do we celebrate our anniversary here in Church of God Angono? Magkakaroon po tayo ng medical mission. So, we would like to impact the community. So, nawa po, kapag meron po ba tayong mga ability na pwedeng magamit, may talent, may love, may cash, may knowledge na pwedeng magamit. Welcome po kayo at lapitan nyo lang po si Pastora Presi, si Ate Yeng para po i-share. Sino po ba dyan yung marunong mag-BP? Sino po yung marunong magbunot ng ngipin? Dito po sa church gaganapin. So, yung bunutan ng ngipin, dito po sa may pinto, may sinulid lang. Tapos isasarang Meron din po tayong masahe. Kung sino po marunong magmasahe, ayan, bigyan po natin sila ng tig 15 minutes. May mga station po dito. Parang pagkatapos mong magmasahe, magko-confess ka kay pastor. Ayan. Yung medical mission may station, no? So, ayun po. Kung meron po tayong may share para sa ating nalalapit na anniversary dito sa church, and it's about giving back to the community, it's a medical mission, para po, kung meron po ba tayong idodonate na dugo, sige po. Sa sesto ilalagay nila. Baka may kakilala lang po. Halimbawa may mga kontak kayo, pwede rin naman po. Tapos yung mga magmamasahe, no? Sila yung kinuhanan una ng dugo. Wala na. Wala na. Invite po kayo kasi po, ayan, meron po tayong magche-check up ng mata. Si Ate Yeng po, may pine-pledge din po sila. Sinina-announce na. May pine-pledge po kung sino po yung, may pledge na mga reading glasses, ganyan po. So, kung halimbawa po may mga kakilala kayo na gusto nyo pong invite dito sa church, go po, punta po kayo sa medical mission. More information will be coming soon. Next week daw. Next week po. Ayan. So, punta po tayo dito. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Patapos na po ako dito. Ano po ba yung good? Hindi daw mawawala ng good thing ang mga nagtatrust sa Panginoon. Oy, sige po, amen! Palakpakan natin. Hindi mawawala ng good thing. Lord, bakit kulang ako sa pera? Baka hindi good sa iyo yun. Aralin po muna natin ano po ba yung good sa Panginoon. What is good? Una po, ang good ay greater. Greater. Actually po, yung salitang good dito, dun sa lack any good thing, parehas po ng salita na ginamit dito. Better. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Better. Ang good pala sa Panginoon is something greater, is something better. Good ba na healthy ka? Good. Tama po. Good na healthy. Dapat healthy. Good nga kapag healthy tayo. Pero, bakit may sakit yung iba? Pwedeng
may better pala kasi kapag healthy pala siya, puros bisyo ang gagawin. Kaya mabuti na nang may sakit, at least hindi siya nagbibisyo. It's better. Naalala ko po yung nangyari kay Paul. Tama po ba? Meron po siyang tinik sa taligiliran. Sabi ilang beses niya pong pinagpray sa Panginoon, pero hindi inaalis sa kanya. Bakit po? To make him stay humble. Tama po? At meron po siyang sitwasyon na nahihirapan, pero sometimes, it's for the better pala or for something greater. Bakit po yung mga apostol, kilala niyo po ba ngayon? Kasi tamang-tama po, di ba? Nagse-celebrate ng Holy Week. May mga apostol po na nasunog ng buhay, napako sa krus, pabaliktad. Is that good? Good po ba yun? Kapag iisipin po natin, no, it's not good. Ang sama nang nangyari. Pero ako po, kapag tinanong po siguro natin pagdating sa langit yung mga apostol, kung sa tingin mo, babalik pa sila, tapos sana hindi na lang sila napako, hindi na lang sila na sunog, ano po kaya yung sasabihin nila? Sasabihin ko, para sa akin po, ang naisip ko, sasabihin nila, hindi, gusto ko pa rin maranasan yun. Kasi I know there is a greater reward sa langit. Amen? Glory to God. Ganun po pala, no? Na sometimes, we think that this is good for us. Ito yung mabuti para sa akin. But the Lord prepared something better, something greater for you and me. Amen po ba? Kaya kung yung pinagdaraanan mo ngayon, medyo mahirap, kapatid, it's because God is preparing you for something better and greater. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ba ang good? On time. Tama po. Ang naaalala ko po kasi dito, yung prodigal son, na-share ko na po last time, ang prodigal son, gusto niya nang makuha agad yung blessing niya, buhay pa yung tatay niya. Tama po, anong nangyari? Nung kinuha niya on time, ay hindi on time, gusto niya early yung blessing, ano pong nangyari? Umalis siya, lulong sa lahat ng bisyo, nawala yung blessing. Nasira, tapos nalugmok siya. So ganun pala, sometimes, brothers and sisters, our blessing is not yet given to us because we're not yet ready to handle it. Tama po. Yung pinagpe-pray pala natin, na-share ko na po last time, yung pinagpe-pray ko na sasakyan. Lord, nawa po magkaroon ako ng sasakyan, Lord. Thank you, ha. Lord, gusto ko rin talaga, Lord, na magkaroon ng sasakyan. Bakit? Kasi yung mga kabataan, imagine nyo po, every Friday, sabi ko nga sa inyo, si Noah. Yung Noah natin dito, yung Noah sa Old Testament, kaya lahat ng, di ba? Lahat ng mga hayop, kaya pagkasyahin, yung pares-pares. Dito rin po si Noah, ng sasakyan natin dito, kasya yata mga kabataan, nagugulat ako, 15 yung nagkakasya sa loob. Pero ilan lang po ang capacity, 7. Di ba? Glory to God. Pero minsan, nawa ko, sasabi ko, Lord, ay naku Lord, bigyan niyo lang po ako ng sasakyan, papahiram ko po sa church. Amen? Lord, thank you po. Pahiram lang Lord, hindi ko naman sinasabi. Pero di ba po, alam mo, ay bakit kaya wala pa? Good naman yun, good yung intention. Di ba? Good naman. Lord, gusto kong magkasasakyan, gusto kong ipagamit sa church. Good yung intention, bakit wala pa? Sabi niya mo, Lord, may lisensya ka na ba? Wala pa po. O di ba? Sometimes, hingi tayo ng hingi, hindi pa pala tayo ready. Paano kung andyan na yung sasakyan? O sino magdadrive? Itulak po natin. Walang lisensya. Kaya ito po, gusto ko lang share sa Deuteronomy 28 verse 2, and all these blessings, all these good things shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, blessings will not only follow us, it will come upon us, and it will overtake us. Amen po ba?
Sige, palakpakan natin Panginoon. Ano po ba ibig sabihin nito? Bakit sinabing on time? Kasi mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng Panginoon dito, will come upon you, yung blessing na kailangan mo ngayon, mapupunta sa'yo. Tapos, yung blessing na kailangan mo bukas, sa mga susunod na araw, naghihintay na sa'yo, in-overtaken ka na eh. Kaya pagdating mo sa araw na yon, that blessing is just on time for you. Amen? Glory to God! At ito po yung nakakatuwa, Lord. Hirap na ako. Kailangan ko po ng blessing nyo, Lord. Sabi ng Panginoon dito, sa verse 3, nasaan ka man, whether you be in the city, whether you be in the country, you will be blessed. Amen. Panghawakan po natin yon. Nandito ka man sa lungsod, nasa probinsya ka man, nasaan ka man, ang Panginoon, andyan yung pagpapala na laging on time para sa'yo. Amen? Sige po. Ano po yung susunod? Overflowing. Alam po naman natin, di ba? Ang blessing talaga ay overflowing. Sabi po dito, siksik, liglig, at umaapaw. Alam niyo po, ang naisip ko po dito, kasi dun sa siksik, liglig, at umaapaw na verse, ano po yun eh? Sa Luke 6:38. Give and you will receive, pressed down, shaken together, running over. Ano po daw? Paano po daw maging overflowing yung blessing? Yes, it is good. Pero ang una pa lang dapat gawin ay give. Tama po. Yun ang sinabi eh. Give and you will receive, pressed down, shaken together, running over. Ang naisip ko po dito, sa science po tayo punta. Alam niyo po yung sa baso, di ba? Kapag puno na po, sometimes may surface tension. Tama po ba yung ano ko? Yung kahit puno na, medyo hindi siya umaapaw kasi may surface tension. At ano pong kailangan yung gawin? Kailangan yung i-break yung surface tension para tumulo. Kaya ibig pong sabihin, kailangan pala, una na tayong dapat magbigay para meron pong overflowing blessing na pupunta po sa atin. Amen? Last po, ito po, dinidiscuss po ang Psalm 23 sa mga ladies. So sabi po dito, Psalm 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Kahit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng challenges sa buhay, andyan ang Panginoon kasama ka because God is our shepherd. Amen ba? And His blessing will overflow. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pagpapala, hindi lamang po sa atin, kundi nasa paligid natin, ay mai-share po natin. Lastly, delightful. Ano po ba yung good, greater blessing, on time, overflowing, and delightful? Sabi po dito, kapag ang Diyos ang nagbigay, the good that comes from the Lord makes one rich. Sabi po sa ibang translation, the blessing that comes from the Lord makes one rich truly, totoong mayaman, and He adds no sorrow to it. Ang pagpapalang binibigay pala ng Panginoon ay walang halong kalungkutan. Amen po ba? Kaya brothers and sisters, kung sa tingin nyo ngayon may pinagdadaanan, I encourage you, I exhort na nawa, alam natin na itong pinagdadaanan natin ay may dakilang plano ang Panginoon. May greater, and it's on time, it's overflowing, para sa huli, may genuine joy tayong matatanggap. Amen ba? Ngayon, gusto ko lang pong i-end. Ayan, as we end this, sabi po, the greatest hindrance for you to be a blessing is the mindset that you are lacking. Amen po ba? Ulitin ko po, the greatest hindrance for you to be a blessing is the mindset that you are lacking. If you are blessed to be a blessing, ang magiging hindrance po niyan, ang makakapagpigil po para ikaw ay maging pagpapala sa iba, ay yung mindset na kulang ka. Paano nyo po paglalabanan yun? Sabi nga po, di ba, you seek the Lord in everything you do, you follow Him, and you trust Him.
Sabi po dito, balik tayo, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Kasi po, when you trust God, you will understand that what you lack is not good for you. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, alam mo na yung kulang ngayon sa'yo, hindi pa yan talaga dapat para sa'yo ngayon. Hintay ka lang kapatid, kasi yung blessing parating na. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, I encourage everyone, as we sing this song, atin pong alalahanin kung gaano po naging tapat ang Panginoon sa atin na kahit sometimes hindi tayo tapat sa Kanya, minsan kulang para sa atin yung naibibigay natin, ang Panginoon natin kahit kailan hindi nagkulang. Tama po ba? Kaya napakagandang magtiwala sa Panginoon kasi alam natin na ang Panginoon natin ay nakikinig. Kapag hinanap natin, masusumpungan natin. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at tayo'y magpuri sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God. Sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, itaas natin ang ating mga kamay. Lord, meron man po sa tingin namin na may mga pagkukulang sa buhay namin. We trust you, O Lord, because you never fail. Hallelujah. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship you. We trust in you, O Lord God. Thank you, Lord. On the altar of tomorrow, a sword in my stand. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God. Hallelujah. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, purihin natin siya. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. You never fail, O Lord God. Thank you, Lord, that you never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Lord, and He heard. Hallelujah. Let's sing this with faith The Lord, that when we seek the Lord, and He answered. He hears us and He answers us. And He Thank you, Lord. and He answered. Hallelujah. That's why I We trust you, Lord. That's why I We know that when we seek you, O Lord God, we will find you. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. Hallelujah. We trust you, O Lord. And He Thank you, Lord. answered. I sought Hallelujah. the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never Hallelujah. Thank you, Lord. We trust you, O God. Sa kabila ng kakulangan na nararanasan namin, Lord, we have faith that because we trust you and we're seeking you, O Lord God, Lord, that we will not lack any good thing. At kung ano man po ang nararanasan namin, ito ay para sa ikabubuti namin. Thank you, Lord. It's not just good, but it's greater, it's better, O Lord God. Thank you. We worship you and we trust you, O Lord God. Thank you for reminding us to always seek you, to give our trust to you, O Lord God, to depend on you. Because, Lord, you are a rewarder of those who diligently seek you, of those who earnestly seek you. That's why we crave for you, O Lord God. We want you in our lives. Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa aking mga kapatid, O Lord God, na tunay nga po na pinapaunawa niyo po sa bawat isa sa amin na, Lord, ikaw lang ang kailangan namin at ikaw ay sapat na. Thank you, Lord, hindi kami magkukulang dahil ikaw ang magkukumpleto sa buhay namin. That's why we give you glory, O Lord God. We exalt your name and we give you all the highest praises. This is our prayer in Jesus' name. Hallelujah. Amen.